Last week, naalala niyo pa po ba kung ano ang pinag-usapan natin? Yung mga, yung yung isang topic sa sermon sa bundok na kung saan pinakita sa atin ng Panginoong Jesucristo bilang mga taong nakipagtipan sa Kanya o sa New Covenant o bagong tipan sa pamamagitan ng Kanyang sakripisyo sa krus. Tinuro niya ang maraming bagay tungkol sa kung paano mamuhay ng bago, may bago at mataas na antas ng pamamaraan ng buhay. Bilang mga alagad niya, pinakita niya yung mga tamang pag-uugali na kailangan para sa isang mabuti at maka-Diyos na buhay. Ngayon pa lang, pwede niyong magawa yon. At para na rin sa tayo ay makapasok sa kanyang kaharian kapag pinabalik na niya ang kanyang anak na si Jesucristo. So, yun yung mga beatitudes na alala niyo po. No? So, sa araw na ito, another teaching. Kasi nga, ang topic ko, ang inassign sa akin ay, ano daw ba ang mga teachings ni Jesus Christ? No? So, yun yung aking, tayo ay nasa series ng Messianic Expectation. So, yun yung aking topic para sa araw na ito, isa pa rin sa itinuro ni Jesus Christ. No? Masaya kaming nandito kayong dalawa, pero makinig kayo, ha? Okay? So, ngayon, ano ba ang itinuro ni Jesus? Pero bago yan, kung naaalala nyo, lahat naman tayo ay nagsipag-aral, dumaan tayo hanggang kung di man ako nakapagtapos ng kolehiyo, nagdaan tayo sa high school. No? Sa ating pag-aaral, pag malapit na ang exam, kadalasan ano ang nangyayari? Nagre-review tayo, di ba? Nagre-review tayo at kapag malapit na ang exam, madalas may mga grupo tayong sinasamahan. Ako kasi personally, lumalapit ako lagi sa matatalino kapag oras na ng review, no? At para makakakuha ko ng extra o dagdag kaalaman para kasi gusto ko makapasa ng exam di ba? So, may mga review session tayo. Minsan yung mga teacher natin, ngayon sa mga college dito, sila Vic, no? May mga professor na nag-aalok ng extra time para tulungan ka sa pag-aaral. Di ba? Oy, umiiling si Victor, wala na raw ngayon. So gusto natin, ipagdasal mo anak, mayroong ganyan. May mga professor na talagang mag-aalok ng tulong para sa pagre-review nyo sa exam nyo. Tapos sasabihin nila sa inyo, sasabihin ng professor mo, bibigyan ko kayo ng idea kung ano ang lalabas sa exam. Di ba? So, sa dami ng mga napag-aralan nyo sa buong SEM, pagdating ng review, parang sinasala nila yung mga information, parang sinasabi nila, ito talaga yung dapat nyong tandaan. Sabi ng professor, ito talaga yung dapat nyong tandaan. No? May kilala ako na kailan lang, may nag-aaral siyang anak para sa exam nila sa school. Binigyan siya ng teacher niya ng 5 posibleng essay question. 5. No? Sinabi ng teacher, hindi sinabi ng teacher kung alin dun sa 5 na yon yung lalabas sa exam. Pero nandoon yung limang information. Isa daw doon ang lalabas sa exam. Diba? Ang ganda ng ganun, di ba? Para kang binibigyan ng direksyon para mapag-aralan mo bilang estudyante. Yung mga bagay na pwede, sinisiguradong matutunan mo para makapaghanda ka ng mas mabuti, di ba? Gustong-gusto natin yung ganong teacher, nagbibigay ng limang question, tapos isa doon yung So, siyempre, magbibigay ka ng effort na aralin mo yung 5 question na yon dahil sigurado ka, pag inaral mo yung 5 question na yon, makakapasa ka. At gusto natin yung ganyang mga teacher, di ba? Hindi lang yung mga teacher na palagi ka lang pinapahirapan mag-aral. May mga teacher din na talagang tumutulong sa estudyante para magtagumpay ka. No?
kapag sumasali ka sa study group, nag-attend ka ng mga study group, gumagamit kayo ng study guide, meron kayong, katulad ng 5 question, meron ka pa rin gagawin, hindi ka pwedeng mag-relax. No? Aaralin mo pa rin yung 5 question na yun, di ba? Dahil kailangan mo mag-effort. Kasi although isa lang dun yung lalabas, pag-effort ka, aralin mo yung 5 question na yun para makuha mo yung tamang kasagot. No? So, kailangan mo ng pagsisikap pa rin at disiplina. Pero sa pamamagitan ng gabay ng teacher na yon, mas nauunawaan mo kung ano ang pinakamahalaga, kung ano talagang makakatulong sa iyong paghahanda para magtagumpay ka. So, tutulungan ka ng teacher na yan at makikita mo, pinapakita sa iyo ng teacher na yan kung ano talaga ang mahalaga. Kung ano ang makakatulong sa iyong paghahanda. Sa ating kwento ng Parable of the Talent, kasi nasa Matthew 25 ang ating teaching, Matthew 25. Sa Parable of the Talent, kung nabasa nyo na ito, itinuro sa atin dyan yung kung paano natin gagamitin ang mga biyayang ibinigay sa atin ng Panginoon sa ating buhay. No? Ang ating buhay, ang ating kaligtasan, at ang ebanghelyo, ay binigay na yan, ng biyaya yan ng Diyos sa atin. Ngayon, bilang biyaya ng Diyos, binigyan ka ng biyaya, anong gagawin mo? Itatago mo lang ba yung biyaya na yon? Or gagamitin mo? O handa kang kumilos? Handa kang, tinatago mo lang ba yan o hindi mo gagamitin? Or handa kang kumilos, sumunod sa Kanya, at pagyamanin mo ang pinagkatiwala niya sa iyo. So, alin doon, no? May isang napakagandang kwento sa Matthew 25, matapos yung talent na yan, na nagpapakita ng message ni Jesus Christ. Kaya ngayong umaga, ang title ng sermon natin, ngayong umaga, sermon, sabihin nating sermon, ha? Kung ano ang sasabihin ni Jesus. So, do you think na mahalaga kung ano ang sasabihin ni Jesus? Yan, dahil sa kwentong ito, isipin mo, alam ko, nag-agree kayo sa akin na lahat ng sinasabi ng ating Panginoong Jesus mahalaga, di ba? Pero sa kwentong ito, napakahalaga. No? Alam niyo kung bakit? Dahil sinabi niya sa kwentong ito, nang mas maaga pa, ngayon pa lang, sinabi niya na, kung ano ang magiging hatol niya sa araw ng paghukom. So, interesting yan, di ba? Isipin mo kung gaano ka panapanabik, ano kaya sasabihin ni Jesus Christ? Ngayon pa lang, isipin na natin yan. Dahil, parang sinasabi niya na, ito ang dapat ninyong bigyang pansin, dahil sa huli, ito talaga ang mahalaga. So, abangan po natin ano ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil, ulitin ko, sinabi niya yan ng mas maaga. At ano yung sinabi niya? Yung magiging hatol niya pagdating ng araw ng paghukom. Alam kong familiar kayo sa araw ng paghukom. Okay? So, sa Matthew chapter 25, meron pala ako ditong, ayan, nauna na siya. Matthew 25, verse 31. Dito natin sisimulan. So kayo na lang po magbasa ng naunang verses sa Matthew 25. Yun nga yung Parable of the Talent. At dito sa verse 31, ang sabi rito, sa maluwalhating pagdating ng anak ng tao. So, sa pagdating niya, ang sabi riyan sa ating binabasa, kasama ang anghel. Hindi lang anghel, no? Sabi diyan, kasama ang lahat ng anghel at ano raw? Uupo siya sa kanyang trono ng kaluwalhatian. Yan ang pagdating ng anak ng tao. Alam kong familiar tayo kung sino ang tinatawag na anak ng tao, no? Ganyan niya ipinapakilala ang sarili ng ating Panginoon. Ganun siya ka-humble. Siya ay anak ng tao. Si Jesus Christ ang pinag-uusapan diyan, no? Pero siya rin ang nagsasabi nito. Sinasabi niya ito maaga pa lang para tayo makapag-isip ngayon pa lang. Dahil ito ay pagdating niya, pagbalik niya. No? So,
Ang sabi, pagdating na anak ng tao sa kanyang kaluwalhatian, kasama ang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang maluwalhating trono. Diba? So, napakaganda, no? At sunod, lahat daw ng bansa, titipunin niya sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at sila ay kanyang pagbubukod-bukurin tulad ng ginagawa ng mga pastol. So lahat ng tao, sa lahat ng bansa titipunin niya at ang sabi sa harapan niya, pagbubukod-bukurin tulad ng ginagawa ng mga pastol saan? Sa mga tupa at mga kambing. So, sino dito ang pastol? Wala, alam ko, wala ang pastol sa atin. Dati nung bata pa ako, alam ko nag-aalaga ng kambing yung tatay ko, kaya may idea ako kung gaano kakulit ang kambing. Bakit kailangan pagbukurin ng tupa at saka kambing? Kasi magkaibuna. Bigyan ko kayo ng idea, no? Sabihin ko muna to, no? Gusto kong basahin tong sinabi ng teacher dito. Na tinapos daw ni Jesus itong mahabang discussion sa chapter 24 at 25 ng Matthew tungkol sa mga bagay na dapat abangan bago ang pagdating niya. At ang katapusan ng panahon. Pero dito sa binasa natin, nagtapos siya sa kwentong ito tungkol sa pastol na naghihiwalay ng tupa at kambing. Kasi bakit sila pinaghihiwalay? Gusto kong magkaroon tayo ng idea. No? Ang kambing kasi at ang tupa ay magkaiba ng ugali. Ang tupa, sila ay walang ibang inaasahan kung hindi ang pastol. No? Hindi nila kayang pakainin ang sarili nila, painumin ng malinis na tubig ang sarili nila, at medyo maselan sila. No? Meron kasi akong nakaligtaang basahin dito na importante. No? So, ulitin ko lang, sa sandaling uupo yung ating Panginoon sa kanyang trono, magsisimula siyang mamuno. Maraming kwento tungkol sa bagong tipan at sa kasulatan tungkol sa araw ng paghuhukom, kung ano ang mga mangyayari sa pagbabalik ni Jesus Christ. Pero dito muna tayo mag-focus dahil dito meron siyang natatanging message, na particular na message. Although alam ko marami kayong idea tungkol sa pagbabalik niya, no? Pero may particular na message siya sa sandaling ito. Sabi diyan, pagdating niya kasama ng lahat ng mga anghel, sa kanyang kaluwalhatian, uupo siya sa trono at ano ang gagawin niya? Ano nga uli ang gagawin niya? Pag hihiwalayin niya ang tupa at ang kambing sa mga lahat ng bansa, tulad ng ginagawa ng mga pastol. Kaya gusto kong pag-usapan natin, alam niyo ba kung bakit madalas nilang pinaghihiwalay ang tupa at kambing? Dahil nga, hindi dahil sa mas magaling ang isa kaysa sa isa. Kung hindi, dahil sa magkaiba sila ng pag-uugali. No? Ang tupa, karaniwang maamo, masunurin, madaling sumunod sa kanilang pastol. At mas gusto nilang nananatili kasama ng buong kawan. Madalang lang yung naliligaw na tupa, di ba? So, lagi silang magkakasama. Kumikilo sila ng sama-sama. Samantalang yung kambing naman, independent siya. Makulit. Mahilig siyang gumala at umaakyat siya kung saan-saan at nag-explore siya. Kaya mas mahirap silang i-manage kapag magkasama ang kambing at tupa. Kaya pinagbubukod sila. Di ba? Alam ko, sa mga anak natin, mayroong magkakaibang ugali, mayroon dyan na naiisip nyo. Pero lang sa mga isa yung anak, ano? May anak kayong ganyan, no? Mahilig, magkakaiba na ugali, di ba? So, iba rin ang paraan ng pagkain nilang dalawa. Ang tupa, tinatawag na grazers. Ang grazers ay kumakain ng damo. Damo ang kinakain ng tupa. Pero yung kambing naman, browsers, na mas gusto nila yung dahon. Kaya yung kambing, madalas silang umaakyat para abutin yung mga pagkain nila. Samantalang
yung tupa, nakadikit sa lupa yung damo na kinakain nila. So, yun yung isa. Kaya't kailangan nilang pag-iwalayin talaga ng mga pastol. Dahil para matiyak na nakakakuha sila ng tamang pagkain dahil magkaiba pagkain nila. So, naiintindihan nyo na po. At habang kinukwento ni Jesus Christ ito, habang sinasabi niya yan, nung time na yan, sinabi niya na titipunin niya sa harapan ng lahat ng bansa at sila ay kanyang pagbubukod-bukorin tulad ng ginawa ng pastol. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. Pwede nating isipin, lalo na sa mga nagbasa ng Bible sa Old Testament, na yung time na yan, yung mga tao alam ang Old Testament, kaya marahil narinig na nila at meron silang malalim na pagkaunawa dyan. Dahil may mga nakasulat sa Old Testament nga na nagsasalita tungkol sa bagay na yan. To be exact, nandyan yan sa Ezekiel 34. Sa Old Testament, sa Ezekiel 34, makinig kayo, dito natin makikita ang puso ng Diyos para sa kanyang bayan. Tinawag niyang pastol ang mga leaders ng kanyang bayan, dyan sa Ezekiel na yan, mamaya babasahin natin, at inahalin tulad ang kanyang bayan sa tupa. So, yung mga leader, ang tawag niya ay pastol. Sa Ezekiel to, mababasa natin mamaya. At yung kanyang bayan, ang tawag niya, yung mga Israelites, ang tawag niya ay mga kanyang tupa. So, basahin natin sa Ezekiel 34. Ay, salamat sa inyong pagtulong. Sa verse 1, sabi diyan, Ezekiel, anak ng tao, ba't nandyan na agad? The verse dito sa akin, iba. Sabi diyan, dumating sa akin ang mensaheng ito mula sa Panginoon. So, message galing sa God. Sabi, anak ng tao rin ang tawag kay Ezekiel. Magpahayag ka laban sa mga pastol. Sabi ko nga, yung mga pastol ang tawag niya sa mga leader ng Israel. Yan yung mga leader ng Israel. At ito ang ipahayag niya. Ibigay mo sa kanila ang mensaheng ito mula sa Panginoong Diyos. At ang message ay nandito. Tama ba ako? Nagugulo ko kasi iba yung nasa ano ko. Ang sabi riyan, sa verse, tama ba yan, J.A.? Verse 1 yan? Okay. Babasahin ko na lang ito. Kayo din, tingnan nyo sa inyong mga Bible para kayo ay makasunod. Ano po? Sa verse 2, ayan yung sinabi niya. Sa verse, ang sabi niya, anak ng tao, magpahayag ka sa mga pastol na leader ng Israel. Ibigay mo sa kanila ang mensaheng ito mula sa Panginoong Diyos. Ang sabi sa message, anong lungkot ang naghihintay sa inyo, mga pastol, na ano raw? Pinapakain. Diyan pala ang nakalagay. Nakatakda na ang parusa sa inyo, mga pinuno ng Israel. Bakit? Sarili lamang ninyo ang inyong iniintindi at hindi ang mga tupa. So, sino nga yung tupa? Yung bayan ng Diyos. At sila yung mga leader, sila yung pastol. Kaya yan ang message sa kanila, no? Ang sabi, anong lungkot ang naghihintay sa inyo mga pastol na pinapakain nyo lamang ang inyong sarili sa halip na pakainin ninyo ang mga kawan? Hindi ba't dapat pakainin ng mga pastol ang kanilang tupa? Tama ba na ang mga pastol ang nagpapakain ng tupa? Di ba? O, tama. Alam kong nabasa nyo bilang mabuting pastol si Jesus Christ, inaalay niya ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Di ba? Kaya tama yun na dapat pinapakain ng mga pastol ang kanilang mga tupa. Pero sa panahong ito, ang leader ng bayan ng Diyos na tinatawag na pastol, sino ang pinapakain nila? Pinapakain nila, sarili lang nila, iniintindi nila ang kanilang sarili at hindi ang mga tupa nila. No? At sa verse 3, sabi diyan, iniinom ninyo ang gatas. Nagdaramit kayo ng lana.
So masarap ang gatas, maganda ang damit na lana, at nagpapatay ng mga pinatabang hayop, ngunit hindi ninyo pinapakain ang mga tupa. Verse 4, bakit hindi ninyo pinapalakas ang mahihina? Ni ginagamot ang mga may sakit, ni hinihilot ang mga pilay. Bakit hindi ninyo hinahanap ang nawawala, ni ibinabalik ang nalalayo? Sa halip ay ginagamitan ninyo sila ng kamay na bakal. Di ba? Iniinom ninyo, kausap niya ang mga pastol dyan, yung mga leader. Sabi niya, iniinom ninyo ang gatas, sinusuot ang lana, kinakatay ang pinakamagandang hayop, ngunit hinaayan ninyong magutom ang aking kawan, ang inyong kawan. Hindi ninyo inaalagaan ang mahihina, hindi ginagamot ang mga may sakit, o binebendahan ang nasugatan, hindi ninyo hinahanap ang mga gumagala at nawala. Sa halip, pinamunuan ninyo sila ng may kahigpitan. Ginagamitan nga ng kamay na bakal ayon dyan sa inyong mga scriptures. Kaya't ang aking mga tupa ay ano nangyari? Nangalat, nagkalat, nawala ang iba dahil sa walang pastol at sila ay madaling mabiktima ng anumang mababangis na hayop. Nilalapa sila, di ba? Kasi sila'y gumagala sa lahat ng bundok at lahat ng burol at sa buong ibabaw ng lupa, ngunit walang sino mang naghahanap sa kanila. Yung mga nawala, naligaw, di ba? Wala na naghahanap sa kanila. At nakikita natin dito, ano nakikita natin dito? Nagmamalasakit ang Diyos sa kanyang bayan. No? Tulad ng tupa sa kwentong ito na hindi inaalagaan. Hindi sila binabantayan, hindi sila minamahal, hindi pinapakitaan ng habag. Walang awa yung mga pastol sa kanila. At hindi nagustuhan ng Diyos yun. Hindi lang siya parang bahala sila dyan. Hindi niya pinabayaan. Ang gusto niyang mangyari, malaking bagay para sa kanya yan dahil matindi ang pagmamalasakit niya sa kanyang bayan. Kaya basahin natin sa verse 7. Kung magkaiba man tayo ng translation, sundan nyo na lang po dahil hindi naman nagkakalayo ang mga Tagalog version natin. Sa verse 7, kaya nga, kayong mga pastol, pakinggan ang salita ng Panginoon. Tiyak na buhay ako, sabi ng Panginoon. Iniwan ninyo ang aking kawan at hinayaan silang salakayin ng bawat mabangis na hayop, at bagamat kayo'y aking mga pastol, hindi ninyo hinanap ang aking mga tupa nang sila ay nawala. Inalagaan ninyo ang inyong sarili at hinayaang magutom ang mga tupa. Kaya nga, kayong mga pastol, ito ang sabi, pakinggan ang salita ng Panginoon. At kung mapapansin nyo po, ilang beses binanggit niyang salita niya, pakinggan ang salita ng Panginoon. Para bagang kung natutok sa kang wag makinig ka. Di ba? Inuulit ng God. No? Sandali, sabi niya, nagsasalita pa ako. Parang gano'n. Pakinggan ang salita ng Panginoon. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Tinuturing ko na ngayong kaaway, alin? Ang mga pastol na ito. Yung mga inatasan niya mag-lead ng kanyang bayan. Tuturing na raw niyang kaaway. Ano pa? At pananagutan ko sila sa nangyari sa aking kawan. Aalisin ko ang kanilang karapatan, pakainin ang kawan, at pipigilan ko silang pakainin ang kanilang sarili. Ililigtas ko ang aking kawan mula sa kanilang mga bibig, at ang mga tupa ay hindi na magiging biktima nila. Sapagkat ito ang sinasabi ng Panginoong Diyos. Ako mismo ang maghahanap at hahanapin ang mga tupa. Hahanapin ko ang aking mga tupa. Ako'y magiging tulad ng pastol na naghahanap ng kanyang mga nangalat na kawan. Hahanapin ko ang aking mga tupa at ililigtas sila sa lahat ng lugar kung saan man sila napunta. No? Dahil madilim at maulap ang mga araw na iyon, ibabalik ko sila sa kanilang sariling lupain sa Israel mula sa mga tao ng mga bansa. Pakakainin ko sila
Hindi ko alam kung anong verse na yan, sundan nyo na lang po sa inyong mga Bible. Pakakainin ko sila sa mga bundok ng Israel at sa tabi ng mga ilog at sa lahat ng lugar kung saan nakatira ang mga tao. Oo, bibigyan ko sila ng magandang pastulan sa mataas na burol ng Israel. Kasi dyan, ayon sa mga kwento noong Bible time, talagang masagana yung mga matataas na burol sa Israel. Doon sila mahihiga sa mga kanya-kanyang lugar at kakain sa mayayabong na pastulan ng mga burol. Ako mismo, ang Diyos mismo daw, ang mag-aalaga sa aking mga tupa. Alam natin kung sino nagsasalita dyan, si Yahweh, ang ating Diyos. Ang Panginoon ako mismo ang mag-aalaga sa aking mga tupa at bibigyan sila ng lugar na mapapahingahan ng payapa. Yan ang sinabi ng Diyos sa kanila. Hahanapin ko ang aking mga nawawala na naliligaw na tupa at ibabalik ko sila ng ligtas sa kanilang mga tahanan. Bebendahan ko ang mga sugatan, palalakasin ng mga nanghihina, wawasakin ko ang mga matataba at makapangyarihan at pakakainin ko sila. Oo, pakakainin ko sila. Parang ganyan ang sinasabi ng ating Diyos. At para sa inyo, aking kawan, kinausap naman niya ang kanyang mga kawan, ang mga tupa. Ito ang sinasabi ng Panginoong Diyos sa kanyang bayan. Hahatulan ko ang pagitan ng isang hayop ng kawan at ng isa pa. Paghihiwalayin ko ang ano? Paghihiwalayin ko ang mga tupa at mga kambing, sa mga kambing. Kaya sa panahon na yan, ng kasaysayan na yan ng bayan ng Diyos, nalungkot at nagalit ang Diyos sa mga leader na tinalaga niya dyan. No? Dahil sila na dapat sana ay nag-aalaga sa kawan ng Diyos, ang ginawa nila, pinabayaan nila ang kanilang mga tungkulin. Mas inuuna nila ang sarili nilang kapakanan. Ang pinapakain nila ay ang sarili nila. Ang pinapasaya nila, sarili rin nila. Habang yung mga nangangailangan ng pagmamahal at kalinga ay naiiwan at napapabayaan. Kaya sabi ng Diyos, mali ito. Kaya ngayon, ang Diyos mismo ang kumilos. Sinabi niya, ako ang hahanap sa aking mga tupa, ako mismo ang magiging pastol nila, aalagaan ko sila, pagagalingin ang kanilang sugat, ibabalik ko sila sa kanilang tahanan at bibigyan ng mayabong na pastulan na may saganang tubig at magkakaroon ng katarungan. Wala nang mananalanta o papatay sa kanila. Kung napansin nyo, 2 beses sinabi ng Diyos ang talatang ito at ilang ulit na rin nating binabasa sa kanyang bayan na naging biktima ng mababangis na hayop. Sa sandaling iyon, yung time na kaya sila nabibiktima, hindi nila kayang alagaan ng sarili nila. Kailangan talaga nila ng pastol. So, na kung saan umaasa ang Diyos na may mga nag-aalaga sa kanila, pero ano nangyari? Na yung mga taong dapat na gumagabay sa mga tupang ito, masyadong abala sa kanilang mga gawain. Mamaya maintindihan nyo kung bakit inuulit-ulit natin ito. No? Kaya sinabi ng Diyos sa darating na paghukom, ano nga yung topic natin? Ano ang sasabihin ni Jesus Christ pagdating ng paghukom? Yun yung inaabangan natin sa ating topic. Sinabi ng Diyos sa darating na paghukom, ililigtas niya ang kanyang mga tupa at ihihiwalay ang iba. Yung kambing ngayon. Napupuntahan natin sa Mateo 25. Balik tayo sa Matthew 25. Dahil napaka-interesting ng kwento na to. Alam ko kayo rin, kung magpo-focus kayo ngayon, makaka-relate kayo kung bakit napakaganda ng kwentong ito. Alam ko narinig nyo na yung kwento na yan ng pagbubukod ng tupa at kambing. Pero ngayon, dahil binasa natin ng Ezekiel, nakita natin ng mas malinaw kung ano ang laman ng puso ng Diyos. Kung gaano siya, mula parang sa panahon ni Ezekiel, pinapakita na ng Diyos kung gaano siya kamahabagin at mapagpala at nagmamalasakit sa lahat ng mga nangangailangan. Yan yung nakita natin sa puso ng Diyos. No? Kaya, dito, nakita rin natin, nakita niya
na ang mga taong nakita ng Diyos, yung mga leader na tinalaga niya doon, yung mga taong nagsasabi sa kanyang mahal nila ang Diyos, ang nakita niya dyan, sinasabi ng taong to, o ng mga leader na to, mahal ko ang Diyos, naglilingkod ako sa Diyos. Pero ang totoo, hindi nila na ipapadama sa iba o na ipapakita sa iba yung pagmamahal ng Diyos na meron dapat na ginagawa nila. No? So, Matthew 25, dito natin maririnig kung ano ang sasabihin ni Jesus Christ. No? Abangan natin ano ang sasabihin. Sa verse 34, ayan. Anak, ng verse 34. Matthew 25:34, meron ba dyan? (34) Sabi riyan, kung meron kayong mga Bible, ang sabi riyan, sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya. Ano raw? Tama ba ito yung, pakibasa mo? Ayan. Pagkatapos sasabihin ng hari sa mga nasa kanyang kanan. Nasa kanan, natandaan nyo, nasa kanan. Ano ba yung nasa kanan? Tupa o kambing, mamaya maintindihan natin. Hali kayo mga pinagpala ng aking ama. Yan ang tawag niya sa mga nasa kanan. Hali kayo mga pinagpala ng aking ama. Mamanahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula sa pagkatatag ng sanlibutan. Sapagkat, ang sabi sa kanila, sa mga nasa kanan, tupa yan, ano? Ang sasabihin niya sa mga nasa kanan niya, hali kayo mga pinagpala ng aking ama, mamanahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa nang itatag ang sanlibutan. Sapagkat, anong dahilan kung bakit sila magmamana? Ang reason, bakit yan ang sinabi ni Jesus Christ sa kanila, sa mga nasa kanan. Ako ay nagutom, dahil ako ay nagutom, sabi ni Jesus Christ, at binigyan ninyo ako ng makakain. Ako ay nauhaw at binigyan ninyo ng maiinom. Ako ay naging dayuhan at inanyayahan niyo ako sa loob ng inyong mga tahanan. Ako ay hubad at dinamitan ninyo ako. Ako ay nagkasakit at dinalaw ninyo ako. Ako ay nabilanggo at pinuntahan ninyo ako. Diba? Yan yung, at tingnan nyo kung anong sagot ng mga matuwid dyan, yung mga nasa kanan. At ngayon pa lang sasabihin ko sa inyo, natupa yan. No. Ang sagot nila, sumagot din sila. Interesting tong sagot nila. Sabi nila, sasagot sa kanya ang mga matuwid. Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom at pinakain? Nauhaw at pinainom? At kailan ka namin nakitang naging dayuhan ka at inanyayahan sa loob? O hubad at dinamitan? Kailan ka namin nakitang may sakit? O nabilanggo at pinuntahan ka? Sasagot ang hari, sasabihin sa kanila. So yung mga matuwid sumagot, yung mga nasa kanan. Ngayon, sumagot uli si hari, si Jesus Christ. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, na sa tuwing ginawa ninyo ito sa isa saan, pinakamaliit na mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ginawa. Kung ano raw yung ginagawa ng mga matuwid na to na nasa kanan niya, anong sinabi ni Jesus Christ? Kung ano ang sasabihin niya sa araw ng pagkuhukom, pinakita niya dito sa atin na ang talatang ito, kung ano ang magiging usapan o mangyayaring usapan pag naganap na ang huling araw. Sa huling araw, sasabihin niya, halika dito, pumasok ka sa aking kaharian, pinagpala ka ng aking ama. Pero yung sagot ng matuwid, bakit kami nandito sa kanan, Lord? O, bakit kami ang topa? Bakit kami ang nasa kanan? Sumagot na naman si Lord. Sasabihin niya, dahil lang makita ninyo akong nagutom, nauhaw, nangailangan, o nasa kulungan, pinuntahan niyo ako. Pero sasagot ulit yung mga tao, di ka naman namin nakita, Lord. Hinihintay ka nga naming bumalik eh. Sumagot ulit si Lord. Sasabihin ni Lord, hindi.
nang ginawa nyo yon sa mga kapatid nyo, o nang ginawa nyo yon sa mga taong nangangailangan, para bagang ito ay sa akin nyo ginawa. Ganon din yon, sa akin nyo yun ginawa, sabi ni Jesus. Yun yung gusto sabihin ni Jesus Christ, no? Kaya sa huling araw, ito ang sasabihin ni Jesus. Ipinapakita nito kung ano talaga ang mahalaga. Kung tutuusin, maraming bagay siyang pwedeng sabihin sa araw ng paghuhukom. Pero bakit pinili niyang sabihin ito? No? Alam natin kung ano, kasi ngayon sa panahon natin, alam natin kung anong pinahahalagahan ng mundo sa paligid natin. Ano ba mahalaga sa mundo ngayon? Sa mundo, ang napakahalaga ay ang kasikatan. Pag sikat ka, yan ang para sa kanila, mas okay. Tagumpay, ano pa, may pera. Higit, meron pa yan, may idadagdag ka pa dyan, yung may itsura ka. Ano daw? Power, sabi yun yung may pera ka, may itsura ka, may position ka, may power ka, sabi nga ni J.A., sikat ka. At alam ko naman, kayo rin, sa mga nagbabasa ng dyaryo o nanonood ng mga news, nabasa natin dyan, may mga pag-aaral na talagang tinututukan ng maraming mga matatalinong tao, kung paano ang tao ay dapat maging masikap para hindi mamatay. Alam niyo ba yon? Ang dami silang sinasabi, marami silang mga ginagawang mga suggestion, may mga seminar pa na nagtuturo kung paano makaiwas talaga ng mamatay ang tao. Pero katulad ng exercise, tamang pagkain, tamang medicine or vitamins, di ba? Maraming ganyan, marami kayong mababasang ganyan. Pero sa huli, ano ba, di ba? Lahat ng tao, 100% ng tao ay mamamatay minsan. Wala nang umabot ngayon ng 110 eh, di ba? Ilan na lang yung pinakamatandang taong umabot ngayon, kahit pagano kayaman, di ba? Si Enrile daw, 102. Medyo okay pa tong si Enrile. Pero hindi ko alam kung gaano katotoo yung nabalitaan ko dati na nabasa ko kung nakakailang stem cell implant na siya. Anyway, hindi ko alam yun naalala ko lang. Pero ang mundo, yan ang pinapahalagahan. Magkaroon ng pangalan, magkaroon ng tatak sa puso ng mga tao para sa sarili niya. Lahat para sa sarili niya. Pero si Jesus Christ, hindi ganyan ang mga tinanong ni Jesus Christ. Hindi siya nagtanong ng kung ano-ano. Ang sabi ni Jesus Christ, teka lang si Jesus, ang gusto niyang itanong, o kahit marami siyang pwedeng itanong, pwede niya raw itanong, naniwala ka ba o nanampalataya ka ba? Nagturo ka ba ng Biblia? Tinanggihan mo ba o umiwas ka ba sa kasamaan? Nagbasa ka ba ng Biblia? Kumakanta ka ba o kumanta ka ba sa simbahan? Dumalo ka ba sa mga fellowship? Hindi yan yung mga tinanong ni Jesus Christ dun itatanong ni Jesus Christ. O dito sa kwento, tinanong na. Pero sa future pa to, tandaan nyo po Hindi yan ang tinanong ni Jesus Christ. Ano ang tinanong ni Jesus Christ? Sa madaling salita, anong tinanong niya? Ayon sa ating binasa, ang tanong niya, nagmahal ka ba? Tinanong niya kung nagpakita ka ba ng habag sa kapwa mo sa mga nangangailangan? Totoo na ang mga bagay na ginagawa natin katulad ng faith, ng pananampalataya, paniniwala, pagtuturo ng salita ng Diyos, pagdalo sa mga fellowship, pag-iwas sa kasalanan, kailangan natin yan sa ating paglalakad sa atin bilang Kristiyano. Pero dapat sa ating paglalakad, umaabot tayo patungo sa isang pusong puno ng habag at puno ng pagmamahal. Dapat naaabot din natin yon. Hindi sapat yung may faith ka lang, palagi kang nagtuturo, palagi kang dumadalo sa fellowship, nakakaiwas ka sa kasalanan, pero hindi ka marunong mahabag sa nangangailangan at hindi ka marunong magmahal. Kaya kapag narinig mo ang pangangailangan ng iba,
Paano ka ba tumutugon? Hindi ka tutugon kung paano, teka lang, dapat masabi ko to ng maayos kasi napakaganda ng pagkakasabi ng teacher dito. Kaya kapag narinig mo ang pangangailangan ng iba, paano ka tumugon? Hindi paano tumugon ang church mo. O paano tumugon ang pastor mo? Hindi yun dapat, no? O paano tumugon ang grupo mo? Yung buong pamilya mo. Ang tanong ni Jesus Christ talaga, paano ka tumugon nung ikaw ang nakarinig nung pangangailangan? Ikaw mismo. Hindi mo iaasa sa church mo o sa pastor mo o sa mga members mo. Kasi lahat tayo ay tatayo sa harap ng Panginoon ng mag-isa. Hindi bilang grupo. Hindi mo kasama ang kaibigan mo o pamilya mo o ang simbahan mo. Hindi, kundi bilang individual. Tatanungin tayo, isa-isa. At tatanong sa atin, paano ka tumugon sa pangangailangan? Kaya ngayon, para sa ating lahat, parang balik natin doon sa teacher, sa professor, sa ating lahat, para may pagkakataon tayo para na matuto mula sa professor o sa teacher na nagsasabi, maraming bagay ang dapat niyong matutunan, pero ito lang ang mahalaga. Ito ang lalabas sa exam, parang ganun ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? So, punta po tayo sa verse 41 and up to 46 ng Mateo, chapter 25. Ay, salamat, Chester. Sa 41, sabi riyan, kayo magbasa sa screen, ako dito sa aking laptop. At pagkatapos ay sasabihin niya sa mga nasa kaliwa. So, kanina, yung nasa kanan, yun yung mga tupa. Sabi riyan, sino nga uli nasa kaliwa? Naisip nyo? Mga kambing. Ang mga kambing, sasabihin niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin. Mga isinumpa. Ang hirap masabihan ng ganyan, pag lumarap tayo sa Panginoong Jesucristo. Lumayo kayo sa akin, mga isinumpa, patungo sa apoy na walang hanggan. Sinumpa patungo sa apoy na walang hanggan na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Bakit sila sinabihan ng ganyan? Kasi sa susunod na verse sabi dyan, sapagkat nang ako'y nagutom at hindi ninyo ako binigyan ng makakain. Sabi, sapagkat ako'y nauhaw at hindi ninyo ako binigyan ng maiinom. Ako'y naging dayuhan at hindi ninyo ako inanyayahan sa loob, hubad, at hindi ninyo ako dinamitan. May sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo ako dinalaw. At sila rin mismo ang sasagot, Panginoon, kailan ka ba namin nakitang nagutom o nauhaw o dayuhan o hubad o nasa bilangguan at hindi ka namin pinaglingkuran? Sasagutin niya ng Panginoon sila. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, na sa tuwing hindi ninyo ito ginagawa sa isa, sa pinakamaliit sa mga ito, yung kanyang kawan, hindi ninyo ito ginawa sa akin, sabi ni Jesus Christ. At ang mga ito ay pupunta sa walang hanggang parusa, ngunit ang mga tuwid ay sa buhay na walang hanggan. Grabe, napansin niyo po ba kung anong language o lengguwahe ang ginamit ni Jesus Christ dyan? Na dapat talagang makapukaw ng atensyon natin, no? Dahil napaka-importante nito. Ang pinag-uusapan talaga natin dito ay mga bagay na pangwalang hanggan, yung eternal issues to. Katulad, ang pinag-uusapan natin dito, buhay at kamatayan. Pinag-uusapan din natin dito, katwiran at paghukom. At lahat ng tanong, lahat nakasentro sa tanong na ito, at ang mga sagot ay sinasabi ni Jesus sa atin ng mas maaga pa.
Ngayon pa lang, nababasa na natin sa Matthew 25, darating na paghukom niya, kung ano ang dapat maging nasasabihin niya. Bakit napakahalaga nito? Para alam na natin kung pwedeng sa ngayon pa lang, hanggat hindi pa dumadating yung paghukom, pwede na tayong may gawin. Kung may hindi tayo nagagawa dito, kung tayo ay tupa, kung tayo ay kambing, pwede kung tayo sa ngayon ay kambing, pwede pa rin tayong maging tupa. Sa ngayon pa lang, may chance ka pa. Kaya nga, sa ating panalangin everyday, pag gumigising tayo sa umaga, di ba? Anong sinasabi natin sa Diyos? Salamat po aming Diyos na binibigyan mo kami ng pagkakataong mapalapit sa iyo ngayong araw na to. Salamat po sa Diyos na at mingi tayo ng tulong. Salamat po, Diyos ko, na ginising mo ako at ngayon, tulungan mo ako na mas mahalin kita higit sa kung paano kita minahal kahapon. At alam ko na, alam nating lahat na ang pagmamahal natin sa Diyos ay nakikita sa kung paano natin minamahal ang kapwa natin. Naalala niyo po yung teaching, di ba? Love God. Naalala niyo yon. Kaya, balik tayo dito. Ang nakikita natin mula sa mga kambing dito, hindi sila nagmahal. Katulad ng nabasa natin sa Ezekiel, nakita natin yung mga leader doon. Anong nangyari sa mga leader ng Israelita? Wala silang pakialam sa mga tupa. At dahil bakit sila walang pakialam? Inuuna nila yung sarili nila. Abala sila sa mga sarili nilang gawain. No, sa mga kung anong gusto nilang gawin. O pangarap nila sa sarili nila. Kaya ngayon, maglaan tayo ng sandali at magtanong. Tanungin natin ang ating mga sarili. Bakit hindi ako nagmamahal? Kasi sa harap ng Panginoon, ikaw lang at siya. Pagdating ng takdang panahon, hindi mo kasama ang pamilya mo, hindi mo kasama ang pastor mo, ikaw lang, haharap ka sa Kanya. Kaya magtanong ka, bakit hindi ako nagmamahal? Ano ang pumipigil sa akin para maipakita ang pagmamahal? Bakit minsan hindi tayo, ako, tumutugon sa pangangailangan ng iba? Ano ang humahadlang o pumipigil sa akin na makinig at kumilos ng may malasakit sa kapwa? Bakit parang may mga sagabal na humahadlang sa akin, sa aking landas ng pagmamahal? Alam ko, minsan, para sa iyo, para sa akin din, may mga pagkakataon na tinatanong natin ang mga sarili natin, ano nga ba ang pumipigil sa akin para magmahal? Tinatanong natin, nang marinig ko ang pangangailangan ng iba, o pangangailangan, sino ba ang may kailangan? Tinatanong natin yan. May mga tao sa buhay natin talaga na palaging nangangailangan, minsan, nakakapagod na silang tulungan. Talaga naman, nakakainis kung minsan tumulong, di ba? Pero huwag kayong magtaka, yung salitang nakakainis na sa Biblia yan. Sabi nga ng teacher, no? Kung wala kayong kilalang taong nakakainis, ewan ko na lang, isipin mo kung sino talaga nakakainis, baka minsan tayo na yung sarili na natin yung nakakainis, di ba? Minsan, ang pumipigil sa atin sa pagmamahal ay yung mga tao na mismo na may pangangailangan. Bakit? Baka kasi nakakainis sila. O kaya, dahil sa iba sila sa atin. O kaya, ano raw itay? Gusto ko yun. Abusado, sabi niya. Or mas kaunti ang kinalaman sa iyo, pero may kinalaman nito sa kanila. Ibig sabihin, kung minsan talaga, napipigilan kang magmahal dahil sa yung pangangailangan nila. No? Na-offend ka, nasaktan ka nila, o baka hindi mo naman sila kilala, kaya hindi ka nagmamahal sa kanila. Pero
ako, may tao akong nakilala na naging malapit sa akin, nagkaroon kami ng malapit na relasyon, pero nangyaring huminto ang daloy ng pagmamahal sa amin. Kasi nag-share ako sa kanya ng tungkol sa Biblia. Nang sinabi ko sa kanya ang isang bagay na taliwas sa pananaw niya o sa perspective niya, hindi na niya ako pinansin. Nakakatawa, di ba? Kasi kung iniisip nila na mali ako at tama sila, kasi yan yung mga taong feeling nila tama sila, iniwan ka kasi sila ang tama. Pero kung gano'n ang kanilang katwiran, ba't sila umalis? Kung ako naman ang mali, bakit hindi nila ipinagpatuloy yung pagmamahal? Di ba? Dahil sa kasong ito, dahil dito, hindi nila kayang magbigay ng pagmamahal dahil sa taong kasangkot. Minsan ganyan na nangyayari, no? Kung sino yung involved na tao. Dahil sila mismo yung problema. Minsan, ang humahad lang naman sa atin para magmahal ay kung ano ang kapalit ng pagmamahal na ibinibigay natin. Mahal mo sila, gusto mo silang tulungan, pero may mga pagkakataon na ayaw mo nung kapalit. Kasi ano ba yung mga kapalit? Pwedeng oras, pera, lakas, yung pagsisumikap mo. Halimbawa, nang ako'y hubad, dinamitan ako. Yung sinabi ni Jesus Christ. Nang ako'y hubad, dinamitan niyo ako. Nang ako'y gutom, pinakain niyo ako. Nang ako'y nasa bilangguan, dinalaw niyo ako. Lahat ng mga ito ay may kapalit. Di ba? Naisip niyo ba? Isipin niyo to. Kung may preso na kailangan ng tulong, hindi mo ba yan basta-basta natutulungan, di ba? Hindi mo sila basta-basta natutulungan, like gusto mo silang isama na sa bahay mo. Di ba? Patirahin mo sa bahay mo. Alam natin na kailangan ng nasa preso ng oras, pera at pagsisikap. At hindi ito madali, no? Hindi kasi dali nang dadalaw, yung isama mo sila, anong tawag doon, natulungan mo siya makalabas sa pagkakakulong niya, dinala mo siya, gusto mo siyang tulungan patirahin sa bahay mo para ano. Hindi ito kasi dali nung nagdadala ka lang ng, pag dinadalaw mo siya, nagdadala ka lang ng pagkain, ano pa, hindi rin kasi dali ng, teka lang medyo naligaw ako. Kasi napakaganda ng pagkakasalita ng teacher dito. Dahil may mga bagay na hindi rin natin madaling maiwasan. Kasi pag bumisita ka, madali lang, magdadala ka lang ng pagkain o kaya ng kung ano yung pangangailangan nila, matutulungan mo sila. Not unless na yung kapalit naman ay mas mahirap kung aanin mo na sila, aampunin mo na sila. Tinulungan mo sila, ampunin mo na sila, di ba? Ang nagiging hadlang sa atin, kung minsan yun, yung kapalit, no? Nahihirapan tayong akuin lahat yung mga kakailanganin niya, no? Nagiging hadlang yun para tayo ay magbigay ng tunay na pagmamahal. Nakuha nyo? Mamaya intindihin nyo na lang at mamaya pagkwentuhan na lang natin. Ang pagtulong sa isang gutom, nangangailangan din niya ng pera at oras, di ba? Effort. Ang pagbibigay ng damit sa isang taong hubad, nangangailangan din niya ng materyales. Bibili ka ng pera, kung bibili ka ng damit para ibigay mo sa kanya. O kaya, ang pagbili ng mga bagay na kailangan upang matulungan sila, yan yung mga kakailanganin mo o kapalit. Ang mga ito ay mga kapalit at madalas ay hindi natin nais magbigay ng kapalit na ito. Minsan, nananawa tayo, no? Yan yung nagiging hadlang ko minsan. Kapag may tao nangangailangan ng tulong at bumagsak sa harapan mo, gusto nating tumulong. Pero kung ang ibig sabihin nito ay kailangan nating lumihis ng daan, o kaya ay may mangangailangan tayo ng oras o resources na wala tayo, dito nagiging hadlang yung kapalit na sinasabi natin. Kasi ang pinag-uusapan natin dito, pag may kapalit, minsan nagiging nawawala tayo sa pagmamahal. No? Dito nagiging mas mahirap magbigay ng pagmamahal. Minsan, hindi tayo nagmamahal dahil takot tayo.
Siguro takot tayo sa tao na nangangailangan, pero madalas, ang takot ay dahil sa pagiging vulnerable at ang pagiging komportable sa pagtulong. Halimbawa, ang pagtulong sa isang tao nangangailangan ng pagkain, tirahan at pagbisita sa bilangguan, maaaring hindi ito mga bagay na nasanay tayo, no? Nakakaramdam tayo ng kaba pag dumadalaw ka minsan sa di ba? Kinakabahan ka, di ba? Minsan naman, binibigyan tayo ng Panginoon ng mga salita na nakakapagpalakas ng ating loob para ibahagi sa iba. Katulad ng gusto mong mag-share. Gusto mong kausapin ng isang tao, pero awkward kang lumapit. Gusto mong sabihin sa kanya na kapitbahay mo na palagi mo nakikita, sinasabi mo sa kanya na, alam mo na, matagal na kitang pinagdarasal at gusto ko mabasa mo itong sinasabi sa scripture tungkol sa pagdarasal. Pero hindi mo nagagawa dahil, dahil may takot ka. Kaya yung takot yung nagiging hadlang sa'yo para magmahal ka. Sa pamamagitan ng salita at gawa, hindi mo nagagawa yon. Ang hakbang na iyon ng pananampalataya ay madalas pinipigilan ng takot sa iba't ibang dahilan at maaaring may iba pang dahilan na alam kong alam nyo. No. Ang gusto ko lang pag-isipan natin ngayon, dito sa kwentong ito, nakikita natin na ang pagmamahal na pinakita dito ay sa dalawang paraan. Nakita natin na ang pagmamahal bilang isang aksyon. Nagbayad ka para sa pagkain, nagdala ka ng pagkain sa kulungan, gumawa ka o bumili ka ng damit. Kilos yan. At hindi sentimiento yan. Ang isang taong nangangailangan ng damit ay hindi matutulungan sa pagsasabi mong, God bless. Di ba? Ang isang taong hubad, nangangailangan talaga ng damit. Di ba? Sabi nga ni James, kung sasabihin mong mayroon kang pananampalataya, ngunit walang kilos o gawa na nagpapakita ng pananampalataya mo, ito ay patay. Ito ay walang silbi. Di ba? Kung may magsasabing, kailangan ko ng pagkain at tirahan, tapos sasabihan mo lang yung taong yun, God bless you, brother. God bless you, sister. Pagdadasal ka namin, ilalagay ka namin sa prayer list. Pero dami-dami mo palang damit dyan sa closet mo na hindi mo nasusuot. Tapos ang dami mong pagkain na naka-stack dyan sa pantry mo. Anong tawag doon, di ba? Patay na pananampalataya. Ang pagmamahal ay nangangailangan ng pagkilos. Ngunit ang pagmamahal dito na ipinapakita rin, hindi lang sa pagkilos, kundi tawagin nating presence. May pagmamahal na presensya mo lang na ipapadama mo na nagmamahal ka. No? Nang wala kang mapuntahan, sabi ni Jesus Christ, nang wala akong mapuntahan, inanyayahan mo ako sa loob ng inyong tahanan. Nang ako'y may sakit, dinalaw mo ako. Nang ako ay nasa bilangguan, dinalaw mo ako, dumating ka. Kita nyo, minsan ang pagmamahal, nandyan, presensya mo lang, nandyan ka lang. No? Kasama ka lang, nandyan ka sa tabi niya, minsan hindi mo na kailangang mupo magsalita no? Nandyan ka lang sa tabi niya, nadarama mo na mahal ka ng taong ito. Hindi kayo nag-uusap Alam ko nangyayari sa inyo yan, no? Minsan naman, magkatabi kayo, nagbabasa ng Psalms, nagbabasa ng mga prayers sa Psalms. Yan yung salitang presensya, nandyan ka lang, nakasama ng tao. Nakaupo kayo, magkasama kayong nakaupo. Minsan, si Sister Adelpa, sinasamahan niya sa tabi niya yung asawa niya para padama ang pagmamahal niya. Kasi nagmumukha siya driver kung lahat mauupo sa likod, di ba? So, pagmamahal din yan. Presensya niya yan. Presensya ay pagmamahal din. Nang ako ay hikahos at nag-iisa, inanyayahan mo ako sa loob, sabi ni Jesus Christ, pagmamahal yan. Ito ay kilos sa pamamagitan ng presensya mo. Okay? Ngayon, gusto ko sanang kilalanin na itong klase ng sermon na ito, maaaring magtulak sa atin
na magtangkang magmahal. Maaaring mahikaya tayong magmahal ngayon, itong sermon na to. Pero bago tayo magtapos, gusto ko ring aminin sa ating lahat na ang pagmamahal ay hindi laging madali. Siguro lahat tayo gustong magmahal. Gusto nating maging mga taong mapagmahal. Gusto nating tumulong. Gusto nating nakakarinig ng pangangailangan ng iba at tumutulong tayo. Gusto natin yan. Pero ang pagmamahal ay mahirap din minsan. No? Alam ko naiintindihan nyo ako. Naiintindihan nyo nga ba ako? Kasi ang pagmamahal, lalo na kung ito ay bago o minsang pagkakataon lang, minsanan lang, ay nangangailangan ng pagiging vulnerable na parang awkward o hindi ka sigurado kung ano ang mangyayari. No? Pakinggan nyo ang sinabi ni C.S. Lewis. Ito, gusto ko lang i-post na lang sa inyo mamaya para kayo rin yung magnilay-nilay. Nakalimutan ko lang ilagay sa screen, pero mamaya ipopost ko na lang doon sa Living Hope. No? Ang magmahal ay nangangahulugang maging bukas sa posibilidad na masaktan. Kapag minahal mo ang isang tao at kahit anong bagay, maaaring mapigtas ang iyong puso o masaktan ka. Kung ayaw mong masaktan, huwag mong ibigay ang iyong puso. Hindi mo dapat ito ibigay kanino man, kahit sa isang hayop, like dog o sa tao. Pero kung gusto mong siguraduhin hindi masaktan, iwasan mong magbukas ng puso mo sa ibang tao, maging sa isang hayop. Balutin mo itong maingat ng mga hobby at maliliit na luho. Iwasan ng lahat, ikulong mong ligtas ang iyong puso sa kabao o ataol at ang iyong pagiging makasarili. Ngunit sa loob ng kabaong na iyon, ligtas, madilim, at walang galak, ang puso mo ay magbabago. Hindi ito masisira, pero hindi rin ito magiging buo. Hindi na ito magbibigay ng tunay na pagmamahal. Ang pagmamahal ay ang maging bukas sa posibilidad na masaktan. Ang tanging paraan para magbigay at tumanggap ng pagmamahal ay ang pagharap sa panganib na kasama nito. Ito ang dahilan kung bakit mahirap magmahal. No? Kaya nga, sa passage na ito, tinuturoan tayo ni Jesus na kahit mahirap ang pagmamahal o may mga kapalit ito, o kahit ang mga taong kasama ay maaaring magdulot ng problema, kahit yung malalapit sa puso natin, minsan, no? Minsan, kailangan nating tingnan ang tao ng higit pa sa kanilang pangangailangan at ang dapat nating makita ay sino? Si Jesus sa taong ito. Hindi ba't yun ang sinasabi niya? Kailan ka namin binigyan ng pagkain, Lord? Kailan ka namin inalagaan? Sabi niya, ginawa ninyo ito sa kanila, ginawa niyo ito sa akin. Sabi niya nang tanungin natin ang sinabi niya na kung tatanungin natin ang ating mga sarili. Ito yung tanong, paano ko tratuhin si Jesus sa sitwasyon na to? Kung may circumstance sa harap mo, tanungin mo yan, paano ko tratuhin si Jesus sa sitwasyon na to? Yan ay, pag ganyan ang tanong mo, nasa tamang landas tayo. Pag ganyan ang tanong natin. Ang tanong na, paano ko tratuhin si Jesus ay ang tamang tanong na dapat itanong. Palagi yan. Palagi yan. At minsan, ang tanong na, paano ko tratuhin si Jesus, ay kailangan din nating itanong kung gusto mong malaman kung paano magmahal, tanong mo yan. Ano man ang gagawin mo kay Jesus, gawin mo sa tao. Ano man ang hindi mo gagawin kay Jesus, hindi mo rin gagawin sa tao. Ngayon, gusto kong linawin bago tayo magpatuloy. Ang ibig sabihin,
11:43 pa lang naman eh. Konti pa. Ha? Ano oras na ba? Konti na lang to, mga kapatid. Konti na lang. Sabi dito, gusto ko linawin bago tayo magpatuloy. Ang ibig sabihin na hindi tayo maghihintay na maging katulad ni Jesus, ang ibang tao bago natin sila mahalin. 'Di ba? Ang ibig sabihin nun, hindi naman ibig sabihin, ay, hintayin ko muna si Mercy maging katulad ni Jesus Christ bago ko makita si Jesus Christ sa kanya. Hindi yun, ha? Kasi nangangailangan tayo ng pagbabago dyan, no? May tendency tayong isipin na kailangan magbago muna ang tao bago natin ibigay ang pagmamahal. Pero hindi dapat ganon. Hindi ganon yung prinsipyo ni Jesus Christ. Hindi natin sila hihintayin maging perpekto at katulad ni Jesus Christ. Minahal natin sila gaya ng pagmamahal ni Jesus Christ sa atin. Mahal natin ang tao gaya ng nagmamahal tayo sa mga taong hindi tayo naiintindihan. Nagmamahal tayo ng mga taong baka magtapo ng masasakit na salita sa atin. No? Magiging mapagpasensya tayo sa mga tao na galit sa atin. At sa bawat pagkakataon na ginagawa natin ito, tayo ay katulad ni Jesus. Sa bawat pagkakataon na pipiliin nating magmahal kahit mahirap, mas nagiging katulad tayo ni Jesus Christ. So, balikan natin ang kwento sa exam. Alam ko, kung tatanungin natin ang mga teacher natin, lalo na ako yung mga magagaling na teacher, sasabihin ko sa inyo kung ano ang laman ng exam at ipapakita ko ito. Alam niyo kung bakit ganun yung mga teacher? Kasi magagaling sila at napakabait nila. Kasi gusto nila na magtagumpay ang estudyante nila. Gusto nilang mag-excel kayo, pero alam niyo ba kung ano pa yung gusto nila? Higit pa doon na mag-excel kayo o makapasa kayo sa exam nyo. Hindi lang nila gusto na makapasa kayo. Gusto nilang yung mga natutunan ninyo ay magkaroon ng epekto sa buhay nyo. Dala-dala nyo yon kahit na nagtatrabaho na kayo. No? Yung naramdaman nyo ang ganda na epekto ng tamang karunungan. Kaya ayokong marinig kayong nagsasabing, aba, gagawin ko na lang ito para makapasa sa exam. Yung mga estudyante dyan, ha? sigurado, nandyan nga kayo sa stage na yan ngayon. Yung nag-aaral lang kayo para makapasa sa exam. Pero okay lang yon, magandang simula yon. Pero sa huli, yung mga tupa na nagmamahal dahil minahal sila ni Jesus, nang sinabi ni Jesus sa mga tao sa kanan, pumasok kayo sa kaharian, pumasok sa bahay ng aking ama, dahil minahal ninyo ako, inalagaan ninyo ako, at naglingkod kayo sa akin. Ano ang sagot nila? Sabi nila, oo, ginawa namin yan, Panginoon. Nang sinabi ni Jesus, dahil minahal ninyo ako at ginawa ninyo ito, sinagot ba nila? Oo nga, Panginoon, buong araw namin sinabi na yung mga tao dito, si Jesus yan. Ginagawa. Hindi, nagulat sila. Hindi nila iniisip na yung mga ginagawa nila, ito yung totoong tao ha, hindi nila iniisip na yung mga ginagawa nila, yung tinutulungan nila yung kanilang kapwa, yung mga kaaway nila, yung mga dayuhan, ay nagmamahal sila kay Jesus. No. Ginagawa nila yon dahil minahal nila si Jesus Christ. At dahil doon, nabago ang puso nila at naging mas mapagmalasakit sila sa iba. So, ang goal ng mga estudyante, hindi lang para pumasa sa exam, kundi para maging ganitong klaseng tao. No? Kung ano yung course na inaral mo, dala-dala mo, at yun din yung magiging klase ng trabaho mo, in-apply mo yung natututunan mo, nagkaroon kasi ng effect sa'yo yung tinuro sa'yo ng teacher mo. Okay? Ang tanong na nais kong iparating sa atin ngayon, sino ang mapaglilingkuran mo? Sino ang mamahalin mo ngayon? May 6 na bagay na inilista kasi si Jesus Christ doon. Yung gutom, uhaw, dayuhan, hubad, may sakit, nasa bilangguan. Sino sa mga tao sa paligid mo ang nangangailangan ng tulong mula sa iyo?
physical man o spiritual. Dahil sila ay gutom, uhaw, dayuhan, hubad, may sakit at nasa bilangguan. Ang mensaheng ito na ating binasa at tinalakay ni Jesus na nagsasabi sa ating kung ano ang kanyang isasabi pagdating ng huling araw. Ngayon pa lang, sinasabi na sa atin ni Jesus Christ, ito ang sasabihin ko sa tupa, ito ang sasabihin ko sa kambing. So anong gusto mo? Maging kambing ka na nasa kanan, na papapasukin sa tahanan ng Ama? O yung ulit. Tupa na nasa kanan, na papapasukin sa tahanan ng Ama? O kambing na nakalaan sa walang hanggang kapahamakan? Para maging tupa, inisa-isa natin kung paano maging parang tupa, di ba? So, at habang tinatanggap natin ang mensaheng ito, nais kong gawin natin o i-orient natin yung buhay natin sa mga bagay na sinabi niya. Ayokong maligaw ng landas o masayang. O masayang ang aking panahon sa mga hindi gaanong mahalagang bagay. Gusto kong ipamuhay ang aking buhay at maglaan ng oras sa pagsisikap at sa mga bagay na talagang magpapahalaga sa huli. At paano natin malalaman kung ano ang magiging mahalaga sa huli? Dahil ang hari ay nakaupo sa trono, ang hari sa Matthew 5 na nakaupo sa trono ay nagsabi na sa atin kung ano ang magiging mahalaga. Sana po may napulot kayo. Kung hindi nyo po nakuha, pakinggan nyo na lang po uli yung teaching at pinopost naman agad dyan ni JA sa ating group chat. At saka, higit sa lahat, bago kayo makinig, basahin nyo po yung Matthew 25 at saka Ezekiel 34. Para mag-gets po natin, pangarap nating lahat, gusto natin lahat, maging tupa na inilagay sa kanan, binukod, kasi pinagbukod yung kambing at tupa, no? Yung kambing mapupunta raw sa walang hanggang kapahamakan, yung tupa mapupunta sa tahanan ng Ama. So, ulitin ko, dahil ang hari na nakaupo sa trono ay nagsabi na sa atin kung ano ang magiging mahalaga. God bless everyone and thank you for listening. Let's pray. Dakilang Diyos, aming Amang Yahweh, tunay nga pong napakadakila ng pag-ibig na ipinadama mo sa amin. Hindi namin alam magmahal dati. Ngayon kahit papaano po, natututunan na naming magmahal. Una sa iyo at ngayon sa kapwa namin. Pero nagdarasal pa rin po kami na nawa manatili sa puso namin ang ganitong puso na mapagmahal, nagmamalasakit ng totoo sa mga nangangailangan, nakikita sa bawat tao na si Jesus ang taong ito. Dahil sinabi niya, nang siya'y umupo sa trono, kung ano ang mahalaga. Ama, tulungan mo po kami, Ama, na pahalagahan namin ang message niya. Sinabi niya ito ng mas maaga, dahil mahal mo kami, Ama. Hindi po kayang sa salita lang kung gaano namin nadarama, kung gaano mo po kami minamahal. Dahil narinig namin itong mensahe na ito, ibig sabihin, mahal na mahal mo po kami, Ama, at binibigyan mo kami ng chance makapiling ka sa iyong tahanan. Ama, tulungan mo po kaming magmahal katulad ng anak mo, na hindi niya inuna ang sarili niya, sa halip inuna niya ang iba. Tulungan mo kami na kami maging mga tupa na totoong nagmamahal ng tuloy-tuloy hanggang wakas ng aming buhay. Sa gayon, ibubukod mo kami at itatalaga mo kami hanggang sa makapiling ka na namin. Tulungan mo po kaming pahalagahan kung ano ang mahalaga para sa Panginoong Hesukristo. Sa ngalan niya, tinataas po namin ito, Ama, na may matandaan kami sa aral na ito. Amen. Thank you mga kapatid.